paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Ang bawat hiwaga ay may kapaliwanagan at bawat kalakiman ay may hangganan. Maging ang lagim na hatid ng matandang lalaki sa dilim sa isa na namang gabi ng lagi. Nakakakilabot naman ang alulong ng asong yun sa malayo. Para tuloy may masamang mangyayari ngayong gabi. Ha? May tumatawag sa pangalan ko. Parang boses ng matandang lalaki. Pero sino yun? Wala namang ibang tao dito sa kwarto ko maliban sa akin. Ha? Matandang lalaki? Matandang lalaki sa dilim. Nandilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Paano nagkaroon ng matandang lalaki dito sa kwarto ko? Ako, si Rio. Nakakatakot ang mukha ng matandang lalaki sa dilim. Nakakakilabot. Ara, pwedeng dito muna ako sa kwarto mo? Ha? Kuya, nanginginig ka sa takot. Sabi ko nga sa'yo, napatakbo ko dito sa kwarto mo at ginising kita dahil nakakita ko ng matandang lalaki sa dilim sa kwarto ko. Ano? Matandang lalaki sa dilim? Oo. Kitang-kita ko ang kanyang mukha. Matandang lalaking nalilisik ang mga mata. Nakangising nakatitig sa akin. Mahaba ang kanyang buhok. May bigote at balbas. Nakakatakot ang kanyang mukha. Sinong matandang lalaking yun? Hindi ko siya kilala. Pero kilala niya ako. Tinatawag niya ang pangalan ko.
Paano naman magkakaroon ng matandang lalaki sa dilim sa kwarto mo? Ewan ko, hindi ko alam. Nambuksan ko yung ilaw, bigla na lang nawala. Paalam natin kina mama at papa, kuya. Wala sila rito sa bahay. Nakipaglamay sila sa isang kaibigan na papa na namatay. Ay, oo nga pala. Bago ko natulog, umalis sila. Malamang mamaya pa sila umuwi. O dinisingin natin yung kasambahay. Natatakot akong bumaba sa kwarto ni Nati. Madilim dun eh. Takot ka sa dilim? Dito na muna ako sa kwarto mo. Ayokong magbalik sa kwarto ko. Ayoko nang makita ang matandang lalaki sa dilim. Baka mamatay ako sa takot sa kanya. Vic, kausap ng mama mong namatayan sa loob nitong punerarya. Kaya ako nang lumabas at sumagot sa'yo. Mabuti na kontak ko po kayo kagad sa cellphone, Papa. Hindi ko yata mapaniwalaan ang sinasabi mo. Totoo po yun. Paano magkakaroon ng matandang lalaki sa kwarto mo? Hindi ko po alam. Patinawagan ko kayo para umuwi na kayo ng mama. Anak, baka nananaginip ka lang. Hindi po. Umuwi na kagad kayo. Para kayo mismo ng mama makakita sa matandang lalaki sa dilim. Vic, walang matandang lalaki sa dilim rito sa kwarto mo. Pero meron kanina, Ma. Anak, wala talaga kami makita rito sa kwarto mo na gaya ng sinasabi mo. Pa, hindi ko po alam kung bakit nawala. Pero kaninang nag-iisa ako rito sa kwarto ko. Talagang nakakita ko ng matandang lalaki. Malalim na ang gabi, Vic. Matulog na tayo. Oo nga. Doon na muna ako sa kwarto ni Ara matutulog. Maliit ang kama ng kapatid mo. Sa higa ko matutulog. Ha? Maglalatag na lang ako doon na higaan ko. Mahirapan ka makatulog doon. Hindi na po paling mahirapan ako sa pagtulog. Huwag ko lamang makita uli ang matandang lalaki sa dilim. Mabuti dumating ka kagad, Dina. Akala ko kung ano na ang dahilan at bigla mo akong pinapunta rito sa inyo. Huwag kang ngumiti o magtawa. Hindi biro ang sinabi ko sa'yo. Mahal, baka totoo naman ang sabi ng papa mo. Nananaginip ka lang kagabi. Hindi. Kilala mo ko. Mahigit 3 years na tayo. Alam mong hindi ako nagkukwento ng hindi ko muna napapatunayan. Pero mahal... Maniwala ka sa akin. Talagang nakakita ko kagabi ng matandang lalaki sa dilim. Vic? Hindi ako matatakot kung hindi totoong sinasabi ko. Okay. Naniniwala na ako sa'yo. Kailangan maniwala ka sa akin, Dina. Para matulungan mo kung makagawa ng paraan. Para magkaroon ng paliwanag ang nakita ko. Oh, sige, sasangguni ako sa isang espiritista. Kapag hindi nagkaroon ng paliwanag ang misteryong nakita ko, baka masiraan ako ng bait. Wala akong kilalang fake dealer, Dina. Ate Roda, baka matulungan mo ko. At saka hindi ako naniniwala sa ganun. Nasanay ka na kasi sa trabaho mo bilang policewoman na madalas kang makaengkwentro ng mga fake na espiritista. Bay, huwag mong sabihin na isang gaya mong mataas ang pinag-aralan at nagtatrabaho sa isang maunlad na kumpanya, maniniwala pa sa mga kababalaghan. Kasi si Vic naniniwala. Ay nako, isa pa yung boyfriend mong yan, oo. Edukado siya, bakit? Dati naman hindi naniniwala sa mga misteryo si Vic. Nagtaka nga ako kung bakit biglang-bigla siyang naniwala. Hindi kaya nagka-problema lamang siya sa'yo, ha, Dina? Ha? Oh, bakit napunta sa akin ang usapan, ate? Paano? Madalas kasi busy ka sa trabaho mo. Baka hindi mo na naasikaso si Vic, kaya naghahanap ng atensyon mo. Ate, hindi si Vic ang uri ng taong magtatahi-tahi lamang ng kwento. Ay naku, siyempre, mahal mo siya, no? Kaya pagtatanggol mo. Hindi naman sa ganun. Di na pa yung kapatid, ah. Huwag mo na lang pansinin ang hiwagang sinasabi ng boyfriend mo. Maabala lang yung isip mo sa isang walang kabuluhang bagay. Kung hindi lamang sa tawag ng pangangailangan, hindi ako papasok dito sa comfort room. Malalim na kasi kape. Ayun na naman ang nakakakilabot alulong ng aso na parang nagpapadya ng masama mangyayari. Magmamadali nga ako sa paghuhugas ng mga kamay para makalabas na ako dito sa CR at makabalik na ako sa kwarto ni Ara. May
Tumatawag na naman sa akin ang boses ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki. Nasa labas ng banyo. Sa dilim. Kahit saan madilim, maaari ako lumitaw at magpakita sa'yo. Sino ka? Tawagin mo na lamang akong Manggil. Isang makapangyarihang espiritu na hindi magkaroon ng katahimikan sa dakong panahon. Kaya nagbalik ako rito sa lupa upang maghasik ng lagim. Bakit ka nagpapakita sa akin? Kahit saang madilim, maaari akong lumitaw. Kahit kalim, maaari akong magpakita. Ikaw ang napinig kong unang pagpakita dahil namuti kang tao at religyo. Huwag mo akong takutin. Tumitig ka sa aking mga mata. Huwag kang magpakita sa akin. Tumitig ka sa akin. Hindi ako makatutol sa sinasabi niya. Ngayong nakatingin ka na sa aking mga mata. Susundin mo ko. Ako na mula ngayon ay kikilalanin mong Panginoon. Opo. Susundin kita, Panginoon. Alipin ang tabi. Alipin na susunod sa lahat kong utos. Susundin mo ko, Vic. Lalabas ka ng bahay ngayong gabi at magsasabog ka. Alabim mo. Bakit wala dito sa kwarto ko si Kuya Vic? Nakatulugan ko kasama ko siya. Baka naman nahihirapan siyang matulog sa sahig at nagbalik doon sa kwarto para doon matulog. May nagbukas ng pinto sa ibaba. May lumabas ng bahay. Sino kaya yun? Silipin ko nga dito sa bukas na bintana ng kwarto. Hoy, may nagbukas ng gate. Bakit? Si Kuya Vic yun ah. Palabas ng gate? Saan yun pupunta? Kuya! Kuya Vic, saan ka pupunta? Kuya! Kuya Vic! Bakit ganun? Naglalakad lang siya na parang wala sa sarili. Sigurado naman ako narinig niya yung tawag ko. Pero hindi naman ako nilingon. At naglakad siya papalayo. Saan siya pupunta? Ma? Pa? Buksan yung pinto! Sandali lang. Ma? Pa? Oh, Ara. Bakit gabing-gabi na kumakato ko pa? At bakit parang liga-liga, anak? Ma, lumabas po ng bahay si Kuya Vic. Lumabas? Opo. Sa ganitong oras ng gabi? Opo. Naglakad po siya papalayo. Saan siya pupunta? Hindi ko po alam. Tinawag ko siya pero hindi naman ako pinansin. Parang wala sa kanyang sarili. Baka kung saan magpunta si Vic. Baka may masamang mangyari sa kanya. Ang hirap magwardya sa gabi, oh. Puyat na. Lantad pa sa mga lamok. May naglalakad malapit dito sa grocery, na ginagwardyahan ko. Huminto siya malapit sa akin. Hoy, Brad! May kailangan ka ba? Brad! Bakit mo ako sinakal? Huwag! Bitiwa mo ang leg ko! Hindi ako makahinga!
Mila, Oh, Rudy, bakit hindi mo kasama umuwi si Vic? Papa! Di niyo ba nakita si Kuya? kung saan ko na hinanap si Vic, pero hindi ko siya makita. Humingi na tayo ng tulong sa barangay, sa mga pulis. Talagang kailangan nating humingi ng tulong, Mila. Ngayon lang umalis si Vic nang walang paalam. At mapanganib sa panahon ngayon ang maglakad mag-isa sa kalye sa ganitong 10 oras ng gabi. Lubhang mapanganib. Ano ka, Dina? Umalis sa bahay nila si Vic sa ganitong oras ng gabi? Oo raw, Ate Roda. Yun ang sabi ng mama ni Vic. Kaya ginising kita. Saan daw nagpunta yung boyfriend mo? Hindi alam ng parents niya. Akala nga nila pinuntahan ako ni Vic. Kaya nila ako tinawagan. Mukhang may nangyayaring hindi maganda sa boyfriend mo, Dina. Ate, magpapatulong sana ako sa'yo. Baka may kung anong sakit si Vic. Hanapin natin siya. Gusto mo? O sige, sasamahan kita sa paghahanap sa boyfriend mo. Kung gabi kasi, nagkalat ang mga masasamang tao. May nakahandusay sa harap ng isang nakasarang grocery. Mukhang may nangyaring hindi maganda sa lugar na ito. Mag-iimbestiga ako. Kailangan ihanda ko ang aking service firearm. Baka may mga masasamang loob na nagtangkang pasukin ng grocery. Kaya nakahandusay ang gwardiya dito. Wala namang sugat itong gwardiya. Pero patay na siya. May isang lalaki sa di kalayuan. Naglalakad palayo. Hoy! Sandali lang! Hindi pinansin ng lalaking yun ang pagtawag ko. May kinalaman kaya siya sa pagkamatay nitong gwardiya. Ate Roda, wala akong maisip na dahilan para umalis si Vic sa kanila nung walang paalam. Hindi siya magkakaganon kung walang dahilan, Dina. Wala naman akong alam na sakit si Vic. Maaaring may problema siya na hindi lang niya nasasabi sa'yo. At hindi rin alam maging ang kanyang mga kasambahay. Sana makita na natin siya. Jesus! Chip! May kasama ka? Kapatid ko, Chip. Si Dina. Bakit narito kayo? Hinahanap po namin ang boyfriend ko, Chief. Boyfriend? Baka siya ang nakita kong malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ho? May krimeng nangyari sa lugar na ito, Chip? Mayroon, De Jesus. Pabalik na ako sa headquarters natin nang makita ko ng isang nakahandusay at patay na security guard. Kung saan malapit doon, may nakita ko isang lalaki na pumasok sa isang eskinita. Pero nang sundan ko, hindi ko na nakita. At siya ko ang hinahanap nang makita ko kayo. Chief, maaari hong ang lalaki sinasabi ninyo ang boyfriend ko. Buti pa hanapin natin siya. Sige, magtulong-tulong tayo sa paghanap sa boyfriend ng kapatid mo, De Jesus. Maaaring may nalalaman siya sa pagkamatay ng gwardiya. Saan naman kaya napupunta si Kuya Vic? Sana makita siya ni Ate Dina at ang kapatid niyang policewoman para hindi na kami nag-aalala ni na Papa at Mama sa kanya. Oh, may nabubukas ng pinto. Sino naman kaya yun? Ay, nasa kwarto na sila Papa at Mama. Si Kuya Vic! Nagbalik siya! Nagbalik na! Kuya! Kuya, mabuti umuwi ka na. Saan ka ba nagpunta? Bakit umalis ka na walang paalam kanina? Ha? Kuya? Ay! Anak, bakit sinunggaban mo ang braso ko? Parang babalibag mo ako sa dingding. Wag! Wag, Kuya! Wag! Iyo si Ara. Baka siya narinig nating malakas na kumalabog dito sa baba ng bahay. Mila, bakit nakadusay sa salang bulsong anak mo? Ha? Bilisan natin ang pagbabari sa hagdan. Ara! Anak! Ara, anong nangyari sa'yo? Ara! Yung walang mali si Ara. Teka. May sugat siya sa ulo. Ano nangyari kay Ara?
dapat mong gawin sa gabi ito? Nakapagsabog ka na ng lagim. Lagim na paulit-ulit mong isasagawa tuwing kakagat ang dilim. Opo, Panginoon. At walang makahadlang sa'yo, tuwing nasa ilalim ka ng ating kapangyarihan. Magkakaroon ka ng ang bihirang lakas na iyong magagamit upang magsabot ng lagim. Vic? Ma? Oh, narito ka na pala sa kwarto mo. Bakit po ako narito, Pa? Ikaw ang makakasagot sa tanong mong yan, anak. Ang alam ko, sa kwarto ni Ara ako natulog. Kagabi lumabas ka ng bahay. At kung saan ka nagpunta, hinanap ka namin pero hindi ka namin makita. At ngayong umaga, natutulog ka na dito sa kwarto mo. Hindi ko alam sinasabi niyo, Pa. Ha? Hindi mo alam? Vic, ano ba nangyayari sa'yo? Umalis ka ng bahay at nakauwi nang hindi mo alam? Ang matandang lalaki sa dilim. Ha? Matandang lalaki sa dilim? Nakita ko na naman po kagabi sa labas ng banyo. Anak, alam mo ba sinasabi mo? Iyon po ang huli kong natatandaan, Mama. At hindi ko po alam lumabas ako ng bahay at kung saan ako nagpunta. Vic, hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Pero sa nangyayari sa'yo, parang pinaglalaruan ka ng isang masamang espiritu. Vampiro, Aling Mila, buti pinuntahan niyo ako agad dito. Proy, balita namin mahusay kang espiritista. Bakit ka napailing matapos kang magsagawa ng ritual at orasyon? Totoo. Totoo ang inyong suspecha sa panganay niyong anak. Pinaglalaruan siya ng masamang espiritu? Oo. Ha? Maliwanag sa nakikita kong mensahe ng aking mga baraha. Ang mga hindi pangkaraniwang nangyayari sa inyong anak na si Vic ay kagagawa ng isang makapangyarihang espiritu. Makapangyarihang espiritu? Masama at makapangyarihan ho. Kaya nanganganib ang buhay ng inyong panganay na anak. Handa kaming magbayad kahit magkano. Tulungan mo lang ang aming anak. Lubahong mapanganib ang pagtulong na gagawin ko sa inyong anak. Ang pagkontra ko sa isang masama at makapangyarihang espiritu ay maaaring maging kapalit ng sarili kong buhay. Hindi ko na malaman ang gagawin ko. Huwag kang matakot, Vic. Sa lahat ng oras, lagi akong naririto. Hindi kita pababayaan. Oo. Kapag tinawagan kita, madali ka nakakapunta rito sa amin. Pero paano mo ako matutulungan? Hindi karaniwan ang problema ko ngayon. Mabigat. May huwaga. Naiintindihan kita. Ayon sa mama at papa ko, tiniyak ng espiritistang nakausap nila na pinaglalaroan ako ng masamang espiritu. Vic, may awa ang Diyos. Malulutas natin ang problema mo. Halos minuto, nagdarasal ako, Dina. May ituturo rin ng Panginoon kung sino makakatulong sa'yo. At kung paano malulutas ang problema mo sa sinasabi mong matandang lalaki sa dilim. Kailangan malutas agad ang mabigat na problema ko sa masamang espiritu. Natatakot ako. Baka marami pang mapahamak dahil sa akin. Vic. Nag-aalala ako. Hindi ko alam. Pero baka akong may kagagawan sa pagkamatay na isang security guard. Imposible yun. Hindi kalayuan lamang dito sa amin ang pinangyarihan ng pagpatay sa gwardya. Ayon sa investigasyon ni na Ate Rhoda, pinatay sa sakalang security guard. Imposibleng ikaw may kagagawa nun. Dahil malaking lalaki ang gwardya kaysa sa'yo.
Paano nangyari kay Ara? Ayon sa papa at mama ko, parang ibinalibag sa dingding ang kapatid ko. Kaya nagkaroon ng malaking sugat sa ulo. At hanggang ngayon wala pang malay sa ospital. Hindi ikaw ang may kagagawa nun. Hindi mo magagawa yun sa kapatid mo. Hindi natin alam yun, Tina. Vic, huwag mong takutin ang sarili mo. At huwag mong guluhin ang isip mo sa mga bagay na malabong mangyari. Baka magkasakit ka at lalong lumubha ang problema mo. Ngayon kumagat na ang dilim. Gaya ng pangako ko kina Mampio at Aling Mila. Uumpisahan ko ng pagtulong sa kanilang panganay na anak. Nasimulan ko ng balasahin ang mga barahan na aking inorasyonan. Malalaman ko na kung sino ang espiritong nagpapahirap kay Vic. At baka mapigilan ko na siya sa pagpapahirap sa Lalaki. Matandang lalaki. May matandang lalaking lumitaw sa dilim. Nakatitig siya sa akin na nanlilisik ang kanyang mga mata. Lalaki. Nagpakita ako sa iyo dahil nararamdaman ko. Gusto mong kontrahin ang aking kapangyarihan. Sino ka? Hindi na mahalagang makilala mo. Ang sino mang magtangkang kumalaban sa akin ay mamamatay. Ano itong nararamdaman ko? Habang tinititigan ako ng matalim na matandang lalaki sa dilim, para akong nauupos na kandila. Nangangampos ang paghinga ko. Matitikman mo ngayon ang bagsik ng aking kapangyarihan. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Lalaking kumakalangan sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Mamamatay ka ngayong gabi. Matandang lalaki sa dilim. Bakit mo ko papatayin? Hindi ko na patatagan ang buhay. Wala akong kasalanan sa'yo. Nararamdaman ko may taglay kang kapangyarihan. Subalit, hindi makahihigit sa kapangyarihan ko. Bakit ka lumilitaw sa dilim? Bakit ka nagkakalat ng lagim? Balon ng kadiliman ng dati paroon. Tigib ng katahimikan at nagimayong kalungkutan. Hindi ako makatatagal sa buhok na yon na katulad ng ibang espiritu. Isa kang espiritu? Namatay na ang aking katabang lupa. Kaya nagpanutang-lutang na lamang ako sa kalawakan. Hanggang sa makarating ako na dako paroon ng iwaga. At walang hanggang pagdurusa. Ang purgatorio malamang ang tinutukoy mo. Purgatorio? Ang buok na hantungan ng mga kaluluwang hindi magkaroon ng katahimikan. Dahil noong nabubuhay pa sila, nahahati ang kanilang mga gawa at paniniwala sa kabutihan at kasamaan. Masama na ako kung masama. Ang mahalaga, pinakinggan ang aking kahilingan ng Panginoon ng kadiliman. Tumatawag ka kay Satanas. Hiniling ko sa Diablo na pabalikin ako sa lupa na kanya namang pinahulagan kapalit ng aming kasunduan na pagsasabog ko ng lagim. Ngayong maliwanag na ang lahat. Ang ginagamit mo sa paghahasik ng lagim ay kapangyarihan ng kadiliman. Hindi ko na patatagalin ang iyong buhay.
papayag na mapabilang sa iyong mga biktima. Kampo ng dilim. Babalasahin kong aking baraha. Ganito. Bakit? Bakit ganito? Hindi ko mapigilan. Unti-unting naglalaho ang aking aparisyon sa dilim. Naglalaho ako. Hindi ka panipaniwala mga sinabi sa'yo ng nobyo mo, Dina. Ate Roda, mismong papa at mama raw ni Vic ang nagsabi. Maging ang nilapitan nila espiritista ay muntik ng pinatay ng matandang lalaki sa dilim ng makapangyarihang masamang espiritu. Totoo, may lumilitaw na matandang lalaki sa dilim? Yun ang labis na kinatatakutan ni Vic. Kaya nakikiusap ka mo sa'yo ang nobyo mo na dalawin mo siya ngayong gabi. Ate, kailangan niya ng aking tulong. Kung totoong masamang espiritu ang nagpapahirap kay Vic, ano may tutulong mo sa iyong nobyo? Alam ko ang gagawin ko, ate. Anong laban mo sa isang makapangyarihang masamang espiritu? Dina. Salamat na parito ka sa amin ngayong gabi. Tio, hindi ko po maaaring pabayaan si Vic. Naroon siya sa kwarto ng nakababatang kapatid niya. Gusto ko po siya makausap, pati si Tita Mila. Nasa ospital ang tita Mila mo. Nagbabantay kay Ara. Kung papayag po kayo, dito ako magpapalipas ng magdamag ngayong gabi. Para sa anumang maitutulong ko sa inyong pamilya. Hindi namin mapapahindian ang tulong na inaalok mo sa amin, Dina. Lalo kay Vic. Sa guest room ka na matulog ngayong gabi. Hindi po ako matutulog, Tito. Dito po ako sa sala. Dito ko po hihintayin ang paglitaw sa dilim ng masamang espiritu. Salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na, Ara. Mama. Ako nga, anak. Nasaan ako? Narito ka sa ospital. Isinugod ka namin dito nang matagpuan ka namin ng papa mo sa sala. Nawa ng malay at may sugat sa ulo. Sabihin mo, anak, sino may kagagawan sa sugat mo? Si Kuya Vic po. Ang kapatid mo? Si Kuya Vic. Ang muntik nang pumatay sa akin. Si Kuya. Chip, wala pa rin linaw ang investigasyon ko sa pagkakapatay kagabi sa isang security guard. Magpatuloy ka lang sa pag-iimbestiga, Jesus. Yan talaga ang gagawin ko, Chip. Kaya kahit malalim na ang gabi, magro-robbing pa rin ako malapit sa pinangyarihan ng krimen. Jesus, cellphone mo yung tumutunog. Dina, napatawag ka. Ate Roda, pumarito ka sa bahay ni Vic. Bakit para may kinatatakutan ka? Ate, totoo! Totoo ang matandang lalaki sa dilim! Ha? Nakikita ko sa mga sandaling ito, lumitaw sa dilim ang masamang espiritu! Dina! Hello? Dina! Matandang lalaki sa dilim. Masamang espiritu! Babae, matapang ka. Ngunit, walang saysay ang iyong tapang laban sa aking kapangyarihan. Bakit ka nagpapakita sa amin? Bakit pinahihirapan mo si Vic? Mabait at religyoso si Vic. At lahat kayong mga Diyos ay pipisalain ko. Papatayin ko. Hindi magtatagumpay ang iyong kasamaan! Wala kang magagawa laban sa aking kapangyarihan. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa alinmang kampo ng kadiliman! Babae, tumitig ka sa aking mata. Titig. Bago mo ako mapasailalim ng iyong kapangyarihan,
Gagamitin ko laban sa iyo ang benditadong tubig na kinuha ko sa simbahan! Magiging solusyon, Rangga. Sa akin. Sa iyo, Panginoon. Isasaboy ko itong holy water sa iyo! Masamang espiritu! Isasaboy ko ito sa dilim! Pinahirapan ng nobya mo ang aking espiritu dahil sa tubig na isinaboy niya sa dilim. Kaya, hindi na ako muling nagpakita sa kanya. Ngunit, matapos ako muling magpakita sa iyo dito sa dilim, at ngayong mapasailalim kang muli ng aking kapangyarihan, sundin mo ang aking utos. Patayin mo ang iyong nobya. Patayin mo siya. Vic! Bakit parang wala ka sa sarili mo? Bakit parang hindi mo ako nakikilala? Nalilisik ang iyong mga mata! At... Vic, wag! Huwag mo ako sakalin! Iwan mo ang leeg ko! Napakalakas niya! Hindi ko matanggal ang mga kamay niya. Pumipik ka sa leeg ko! Vic, hindi ako makahinga. Huwag mo ako sakalin. Dina. Huwag mong masyadong dibdibin ang sinabi ng nobya mo, Vic. Ma, kasalanan kong pagkamatay niya. Anak, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi po siya mapapahamak pa kung hindi ko siya pinapunta rito sa bahay natin. Walang may gusto na nangyari kay Dina. Malamang po na ako ang pumatay sa kanya. Paano mangyayari yun? Hindi ko rin po alam pa. Ang tanging natatandaan ko, nagpakita uli sa akin kagabing matandang lalaki sa dilim. At wala na ako ibang matandaan hanggang sa magising ako ngayong umaga. At malaman ko nangyari kay Dina kagabi. Vic, mismong ate ni Dina na nag-imbestiga sa nangyari ang nagsabing napakalakas ang pumatay sa kapatid niya. Halos madurog daw ang lalamunan ni Dina sa lakas ng pagkakasakal sa kanya. Imposibleng ikaw ang may kagagawa nun. Pero sinong may kagagawan, Ma? Wala makapagsabi. Tulog ang kasambahay natin. At ang papa mo, nang mangyari ang pagpatay kay Dina. Dito po sa bahay natin pinatay si Dina. Sino pa ho bang ibang gagawa nun kundi... Vic, kahit anong sabihin mo, hindi kami maniniwalang ikaw ang kriminal. Pa, Anak, naniniwala po ako na ang pumatay sa security guard at kay Dina at ang muntik na ring pumatay kay Ara ay iisa. At iyon, Ma, ay wala pong iba kundi ako. Ako! Roy, naguguluhan kami. Kaya pinuntahan ka uli namin. Naniniwala akong totoo ang sinabi ng inyong bunsong anak, Mampio. Aling Mila. Malamang na nagkakamali lamang si Ara. Ang kanyang kuya Vic, ang muntik ng pumatay sa kanya. Hindi lang niya matandaan, pero maaring may nakapasok na masamang tao sa bahay namin ng gabing yun. At... Aling Mila, may mga nangyayaring misteryo na sadyang hindi ka panipaniwala. Gaya ng paglitaw ng matandang lalaki sa dilim. Pero wala kaming alam na dahilan para pagtanging patay ni Vic ang sarili niyang kapatid. Malamang na nawala siya sa kanyang sarili dahil sa kagagawan ng masamang espiritu. Roy,
Hindi na namin malaman kung anong aming iisipin o gagawin. Huwag ko kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko para matigil ng misteryo at lagim na nangyayari sa inyong pamilya na kagagawan ng matandang lalaki sa dilim. De Jesus, nakikiramay ako sa sinapit ng kapatid mo. Chip, napakalupit ang pagpatay na ginawa ng kriminal sa kapatid ko. Malupit at mahiwaga. Ano mang hiwaga na kapaloob sa pagkamatay ng kapatid ko? Tutuklasin ko yon, Chip. Lulutasin ko. De Jesus. Chip, malaman ko lang kung sino ang pumatay sa kapatid ko. Magpapayad siya. Magbabayad siya ng mahal. Puroy, gusto naming mag-asawa na humingi ng tulong sa mga otoridad. Pero hindi namin maipagtapat sa kanilang problema namin sa aming panganay na anak. Wala ho sa anak niyo ang problema. Nasa matandang lalaki sa dilim. Ikaw na rin ang nagsabi. Anumang oras ay maaaring muling magkalat ng lagim ang masamang espiritu. Oo, Mang Pio. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At kung minsan, kinakasangkapan niya ang isang tao para magkalat ng lagim. Gaya ng ginagawa niya sa inyong anak. Magpakita lang sa akin ng matandang lalaki sa dilim. Haharapin ko siya. Wawakasan ko ang kanyang kasamaan. Mga hulugan man ang sarili kong kamatayan. Wala ho tayong kalaban-laban sa kapangyarihan ng kampo ng dilim. Paano, Puroy? Hahayaan na lang ba nating magpatuloy ang pagsasabog ng lagim ng matandang lalaki sa dilim? Kagat na naman ang dilim. Pagkakataon ko na naman upang lumitaw sa dilim at magsabog ng lagim. Ngayong gabi, hindi ko na paliligtasin si Vic, ang mabait at relihiyosong binatang yun. Tulad niyang nais ng ating Panginoon ng kadiliman na mawala sa mundo ito upang ang kasamaan ang magpasawi sa lahat ng plano. Ngayong gabi, muli akong lilitaw sa dilim at sa muli kong pagsasabog ng lagim, titiyakin kong marami ang aking magiging biktima. Marami akong mapapatay. Mama. Huwag kang matakot, anak. Bago ko tayo iniuwi rito sa bahay, pinapunta na namin ng papa mo rito si Puroy. Wala nang maaaring makapanakit sa iyo, Ara. Ano po itong parang mga ugat na kunintas niyo sa leeg ko? Proteksyon mo yan laban sa masasamang espiritu. Wala nang mangyayaring masama sa iyo, Ara. Lalo ba't hindi na namin hahayaan ang mama mo na mapag-isa ka dito sa iyong kwarto. Sasamahan kita rito, anak. Dito na rin po kayo matulog, Papa. Anak, kailangang tulungan ko si Puroy. May gagawin kami ng iyong papa, Ara. Ako, ang iyong mama at si Vic. Pati si Kuya? Oo. Magtutulong-tulong kami upang ngayong gabi magwakas na ang mga nagaganap na misteryo at lagim sa inyong pamilya. Papa! Papa! Bakit sabigaw ang inyong anak? Puroy, baka nagpakita na naman sa anak kong matandang lalaki sa dilim. Hindi ko mapigil. Kusang humahakbang ang mga paa ko. Parang kinakaladkad ako. Papalapit sa lumitaw na namang matandang lalaki sa dilim.
Hindi mo ako matatakasan. Kampon ni Satanas! Huwag mo kong panlisikan ng iyong mga mata! Layuan mo ko! Hindi lamang kita isasailan sa aking kapangyarihan. Ngayong gabi, sasalin ang aking espiritu sa iyong katawan at kakasangkapanin ko ang iyong katawan upang lalo akong makapagsabog ng lagim at mas marami akong maging biktima. Huwag! Huwag! Matandang lalaki sa dilim! Layuan mo ang aking anak! Mama! Sa mga espiritu! Pa! Tutulungan niyo ako! Walang magagawang tulong sa'yo ang kahit sino. Lahat kayo makatitikim ng bagsik ng aking kapangyarihan. Lahat kayo mamamatay. Hindi magtatagumpay ang kasamaan mo! Kampo ng Diablo! Paroy! Habang pinalilisikat tayo ng mga mata na matandang lalaki sa dilim, kumigirot ang ulo ko. Ang buong katawan ko parang sasabog ang utak ko sa matandang sakit. Ako rin. Parang sasabog ang ulo ko sa kirot. Nararamdaman ko rin ang nararamdaman niyo, Magpio, Alinmila. Pero tayong papayag na manaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Magdasal tayo. Sabay-sabay, Vic. Sabay-sabay tayong humingi ng tulong at awa sa Panginoon. Alam namin! Sabasalangit ka! Sabay lang ang pangalan mo! Bakit sa amin? Ito yung pagdarasal. Nabibili ako. Nagsistilaw ako sa liwanag na bumapalot sa dilim. Parang sasabog ang aking espiritu. Sundin ang loob mo! Tama na. Dito sa lupa! Wala na sa langit! Tama na. Wala na po, Mama. Naglaho na ang matandang lalaki sa dilim. Oo, Ara. Matapos na may parang sumabog na liwanag sa dilim na naglaho na ang matandang lalaki sa dilim. Palatandaan na kailanman, hindi na makababalik dito sa lupa ang masamang espiritong yun. At hindi na niya ako maaaring muling kasangkapanin pa sa pagsasabog ng lagim. Kaya wala ka nang dapat ikatakot sa Kuya Vic mo, Ara. Ligtas na tayo, Ara. Kuya. Salamat sa tulong ni Puroy. Hindi lang ho sa akin. Ang sama-sama nating taimtim na panalangin sa Panginoon ang nagligtas sa atin laban sa kasamaan at kapangyarihan ng kadiliman. May kapangyarihan ang masasamang espiritu. Subalit, may makahihigit kaya sa kapangyarihan ng Diyos.